Umani ng suporta mula sa mga kapwa-senador ang panukala ni Senator Bam Aquino na tugunan ng classroom shortage sa bansa. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Suportado ng ilang senador ang Senate Bill No. 1210 o ang Classroom Building Acceleration Program Act o CAP Act na inihahi ni Senator Bam Aquino. Sa ginanap na regular session ng Senado sa plenaryo nitong Martes, ilan sa mga nag-abot ng suporta sina Senator Kiko Pangilinan, Senator Christopher Bongo, Senator Loren Legarda at Senator Robin Hood Padilla. Ang naturang bila ay tugon sa higit 100,000 classroom backlogs kung saan isa sa pangunahing problema ay ang siksikang mga estudyante, gayon din ang shifting schedule bunsod ng kakulangan ng pasilidad. Dahil dito, mas maraming oras na ang ilalaan para matuto at masigurong nasa disente, ligtas at maayos na silid-aralan ang mga mag-aaral. Kasama rin sa benepisyo ang wala ng mga klase ang isa sa gawa pa sa ilalim ng puno o covered court dahil sa sapat na ang bilang nito. Sa ilalim ng naturang panukala, pabibilisin ang pagpapatayo ng mga silid-aralan sa tamang presyo na alinsunod sa pambansang pamantayan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang sektor. Kung may sa batas naman ito, magiging katuwang ng pamahalaan ng local government units pati na ang mga civil society organization basta't may kakayahan at track record pagdating sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, ang Akbayan Reform Bloc naman ay nagsusulong ng anti-political dynasty bill para sa hangaring mapatatag ang demokrasya ng mga mamamayan. Tunghayan ang ulat mula rito. Na finally ay magkaroon na po ng katotohanan at magkaroon na ng batas tungkol sa balaban sa political dynasty. At tingin ko po ang version na ito ay pinaka-comprehensive. Sinulong ng mga mambabatas mula sa Akbayan Reform Bloc ang Comprehensive Anti-Political Dynasty Bill upang wakasan ang matagal ng pamamahala ng iilang pamilya sa gobyerno. Layunin ng panukala na ipatupad ang probisyon ng 1987 Constitution na nag-uutos na ipagbawal ang political dynasties at tiyakin ang pantay na oportunidad sa paglilingkod bayan. Ayon pa kay Dinagat Island Representative Kaka Bagao, ang tunay na kalaban ng bayan ay hindi ang mga karibal sa politika, kundi ang kahirapan, kawalan ng katarungan at kawalan ng pagkakataon para sa karaniwang mamamayan. Simpleng-simple lang po ang gustong sabihin ng batas na ito. Una ay kapag kayo ay magkamag-anak hanggang 4th degree of consanguinity or affinity, ibig sabihin na hanggang first cousin, tatay mo, asawa mo, anak mo, biyanan mo, lolo mo, ay hindi po pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon na public elective official. Aniya sa batas na ito, ipinagbabawal ang pagtakbo o pagkahalal ng asawa ng isang opisyal, kahit din ang pagkakandidato sa kabila ng pagkahalal sa kasalukuyan ng iyong kamag-anak, maging ang pagsabay sa kandidatura at ang pagmamana ng posisyon ng naunang kamag-anak na nahalal. Dito ay pinunto rin ni Representative Shell Jokno na ang kapangyarihan ay hindi dapat minamana, kundi pinagkakatiwala sa karapat-dapat na lider na handang maglingkod sa bayan. Panawagan po natin na sa lahat ng mamamayang Pilipino ay sigaw natin sa Senado na pumayag din sila dito sa Anti-Political Dynasty Bill. Kailangan natin ito, hindi lang dahil kokonti lang ang may hawak ng kapangyarihan, kung hindi para sa atin, para maging maunlad at maayos at progresibo ang Pilipinas. Giit naman ni Representative Percy Sendanya, kailangang walang sinasanto at walang lusot ang batas upang maputol ang monopolyo ng iilang pamilya sa kapangyarihan. Tandaan po natin, kapag hindi sila nag-agree dito, ibig sabihin baka guilty. Sa nasabing issue para sa mga mambabatas, nakasalalay dito ang mismong diwa ng demokrasya. Napakalawak na po ng political dynasty sa Pilipinas. Ito po ay nagiging dahilan ng paglilimit lang ng kapangyarihan at pagtatanggal ng kapasidad sa partisipasyon ng mga mamamayang makilahok sa eleksyon at maging leader sa ating bansa.
Bahagi nito nananawagan ang mga mababatas sa Kongreso ng agarang pagsasabatas ng Anti-Political Dynasty Bill bago pa man sumapit ang susunod na taon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Naglunsod naman ang LTFRB, Lavan TNVS at mga transport partners ng e-Vehicle Transport Network Vehicle Services para sa malinis na hangin at mas maginhawang biyahe sa Metro Manila. Tunghayan ang ulat mula rito. Bilang tugon sa lumalalang polusyon sa Metro Manila, inilunsad ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kasama ang Laban TNVS InDrive, Transrev at O2O ang unang Electronic Vehicle o EV Transport Network Vehicle Service o TNVS sa bansa. Layunin ng proyektong ito na bawasan ang carbon emission at mapabuti ang kalidad ng hangin sa lungsod sa pamamagitan ng paggamit ng mga sasakyang de kuryente sa halip na de gasolina. Dito inaasahan ang mahigit 100 EV units na ipapamahagi sa piling TNVS operators at drivers bilang unang batch ng programa. Base naman sa LTFRB, malaking tulong ito sa kabuhayan ng mga driver dahil mas mababa ang gastos sa kuryente at maintenance kumpara sa tradisyonal na sasakyan. For traditional gasoline engine, alam naman natin yung konsumo ng gasolina ngayon, no? Tapos hindi siya ganun ka-stable when it comes to pricing. Every week, alam naman natin, nagmamahal. Pero for electricity, alam naman natin, no, may mga company na handang magbigay ng subsidy for electricity, for charging fee. Ibinahagi rin ng ilang naunang drivers na mas tahimik at komportable ang biyahe ng EV, kaya mas magiging magaan at maaliwalas ang karanasan ng mga pasahero. Sa tulong ng mga partner organizations, magkakaroon ng training at orientation ang mga driver sa tamang paggamit at pag-charge ng EV upang matiyak ang kaligtasan at kahusayan sa biyahe. Ongoing din ang konsultasyon ngayon sa LTFRB. Tinitignan po natin na pinapangarap din natin na magkaroon ng sariling bahay yung mga drivers. At pangalawa, yung seguridad nila sa kalusugan dahil alam nyo, 12 to 16 hours nagmamaneho ang mga drivers para kumita ng sapat. Delikado po para sa kanila, yung sa kanilang kalusugan, yung mahabang pagmaneho sa kalsada. At pangatlo po, siyempre mga anak niyan, hindi na dapat nila pinoproblema yung scholarship program ng mga drivers ng InDrive. Bahagi pa nila mainam ang karanasan ng mga pasahero sa bagong EV-TNVS dahil tahimik at maliwalas ang biyahe, walang amoy usok o langis sa loob ng sasakyan at mas malamig ang air conditioning kahit naka-idle. Dahil sa instant acceleration ng mga EV, mas smooth at mabilis ang biyahe, habang ang mga modernong safety features gaya ng rear camera at automatic braking system ay nagbibigay ng dagdag sa seguridad. Bukod sa kaginhawaan, ramdam ng mga pasahero na nakakatulong sila sa kalikasan sa bawat biyahe dahil sa nababawasang usok at carbon emission. Nabahagi rin ng grupo na suportado rin ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang proyektong ito bilang bahagi ng National Clean Air Month na layuning isulong ang mga hakbang para mas makakalikasang transportasyon. Inihayag naman ng grupo na kung magiging matagumpay ang programa sa Metro Manila, planong palawakin ito sa mga pangunahing lungsod sa Visayas at Mindanao. Sa huli, sinusulong ng mga organisasyong katuwang ang TNVS ay hindi lamang magpapababa sa polusyon, kundi magbibigay din ng mas ligtas, mas komportable ang biyahe para sa mga pasahero at mas magaan na kabuhayan para sa mga driver. Kung saan para sa kanila, ito ay isang hakbang tungo sa mas malinis at makabagong hinaharap ng transportasyon sa Pilipinas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang ulat, nakatakdang magtungo sa Cebu ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa darating na linggo.
Ito ay upang tingnan ang mga apektadong lugar na binayo ng bagyo, partikular ang kalagayan ng ilang flood control projects. Ito ang inihayag ni ICI Special Advisor at dating PNP Chief Rodolfo Azorin sa isang ambush interview nitong Miyerkules. Partikular na tinitingnan nila ang mga lugar sa Central Cebu, Cebu City at Mandaue upang inspeksyonin kung bakit nananatiling malala ang epekto ng kalamidad sa kabila ng malaking pondong inilaan para sa flood control projects. Susunod sa News Force. DSWD naglunsad ng monitoring at psychosocial support sa Binmalay Evacuation Center sa Pangasinan. BI inaresto ang 3 Chinese nationals sa online scam sa Metro Manila. MMDA nagkasa ng clearing operation sa Tondo versus illegal parking. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.